Salamat po na wala po yung po sa aking frozen shoulder. Pinag-pray po ako ni Brother Willie. Ngayon po, ito po na itataas ko na. Kanina po masakit. Ngayon po na itataas ko na. Salamat po, Lord. Good morning po sa lahat ng ating mga kasama po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ngayong linggo po ng umaga, November 29, 2020. Ito po ang huling linggo para po sa buwan ng Nobyembre sa taong 2020. Tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoong Diyos at binigyan po tayo muli ng mabuting pagkakataon upang maipagpatuloy po natin itong ating paksa na pinag-aaralan. Kung nakahanda na po ang ating mga kasama, ang ating paksa kung bakit hindi dapat pag-alinlanganan ng sinuman ang pag-iral ng impyerno ayon sa Biblia. Yan po yung ating inumpisahang paksa noon pa pong nakaraang November 15. At nagpapasalamat po tayo dahil marami po ang mga naging interesado po sa paksa na yan. At ngayong umaga, meron na po akong nakikita rito na 35 sa ating Bible program. Salamat po sa Panginoon. At kayo po ay nadagdag dito po sa mga dumaraming mga suki ng ating programa. Ngayong umaga po, meron din po tayong healing ministry. Kaya yung mga prayer request po ay pwede po ninyong i-send. Pwede po ninyong i-post dito sa ating chat box. Para po yung mga may sakit, may mga karamdaman, makatulong po ang ating Bible program. Yan po ay ating maipag-pray para po sa kagalingan. At kagaya po ng inyong napanood kanina, video po yon ni Sister Marisa Banyares. Siya po ay mayroong frozen shoulder. Nahihirapan po siyang itaas ang kanyang kamay dahil sumasakit po yung kanyang balikat, naninigas. Awa po ng Panginoon nung siya po ay i-lay hands po natin at ipag-pray, siya po ay tumanggap ng kagalingan. Purihin ng Panginoong Hesus. Siya po ang nagbigay ng kagalingan doon po sa frozen shoulder ni Sister Marisa Banyares. At bago ko po ituloy po yung ating paksa, basahin ko lang po itong mga nagpadala ng kanilang mga written testimony. Binabalita po nila yung kanilang mga naranasan na kabutihan ng Panginoon, yung pagpapagaling. Ito po ay galing po kay Bombits Ryan. Brother Willie, magandang hapon sa inyo at sa kapatiran. Salamat sa Panginoong Heso Kristo. Update lang po yung pinsan ko na ipinalangin nyo na si Eday Hipolito na nasa Qatar na may COVID. Ay bumubuti na po ang kalagayan. Salamat sa Panginoong Heso Kristo
na patuloy na nag-iingat at nagpapagaling sa atin. At salamat sa kapatiran na nag-ukol ng panalangin. Panalangin na lang po ulit para sa tuloy-tuloy na pagbuti ng kanyang kalagayan. Salamat sa Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang balita po ito Galing po kay Bombits Ryan. Na-interview ko po ng kaunti si Bombits Ryan. Siya pala ay dating miyembro dyan sa grupo ni Mr. Soriano. Ano lang siya, this year lang ng 2020, isang buwan lang ang inabot. Mabuti ka ako't ikaw ay agad naliwanagan ang iyong isip. Oo nga, Brother Willie, salamat sa Diyos at natuklasan ko yung iyong programa. At sa panonood ko sa programa mo, agad kong nakita yung mga mali-maling turo dito sa grupo ni Brother Eli. Yun kako ang kabutihan na nangyari na ikaw ay hindi ka natakot doon sa pananakot ni Mr. Soriano na wag manonood sa aking programa. Hindi ka, Brad Willie. Ako ay bukas naman ang isip ko. Nag-obserba rin naman ako rito sa grupo ni Brother Eli. May mga napansin din ako ngayon lalo lang tumibay na tama nga yung aking mga obserbasyon noong mapakinggan kita. Kaya noong madinig ko, Brother Willie, na si Jesus Christ ay nagpapagaling pa rin hanggang sa panahong ito. Nilapit ko yung aking pinsan na may COVID na nasa Qatar. Ayun nga po, binabalita niya na yung kanyang pinsan na si Eday Hipolito ay nung ipag-pray po natin, naging mabuti na po, naging maayos na po yung kanyang kalagayan. At tuloy-tuloy na po yung pagbuti ng kanyang kalagayan, yung kanyang kagalingan. Ngayon, next po natin, isa pa pong written testimony. Ito po ay kay Sister Josephine Pinay Delantar. Mabuhay po. Unang-una po sa lahat, maraming salamat sa papuri sa Amang Diyos at sa inyo po, Brother Willie. Ganon din po mga brothers and sisters, lalo na po sa kaibigan kong si Marites Cuen. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa walang hanggan niyang kabutihan. Mula po noong ipinag-pray niyo po ako, ay nakakatulog na po ako ng maayos, na dati bawat oras sa gabi ay gising. Ngayon po ay 1 o hanggang 3 na lang po ako tumatayo sa gabi at nahimbing na po ang tulog ko rin. Ganon din po, ang aking weight ay stable na rin. May improvement po itong condition po ni Sister Josephine Delantar. Sa ngayon po, madalas sumasakit pa rin ang 2 tumor sa katawan ko at madalas ako'y nakakaramdam ng pagod at malabo ang mga mata ko, pero hindi po ako nawawalan ng pag-asa. At ako'y nagpapasalamat sa bawat araw na aking natatanggap at nakikita. God bless and be with us always po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon si Sister Josephine Delantar. Siya po, sa pagkakatanda ko po, meron po siyang cervical cancer. At si Sister Marites Cuen, na kanyang kaibigan, ay inilapit nga po sa atin na ipag-pray. Awa po ng Panginoon, meron na pong improvement sa kondisyon ni Sister Josephine Delantar. Nakakatulog na po siya ng maayos, hindi kagaya ng mga nakaraang araw. At nawa po ay magtuloy-tuloy na po ang kagalingan. Lubos na kagalingan, complete healing na po ang mangyari kay Sister Josephine Delantar. Yan po yung ating inaasahan din na yung gradual healing na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo ay magtuloy-tuloy na hanggang sa maging complete healing. Okay po, meron pa pong isa pa tayong written testimony. Basahin po naman natin ito kay Brother Alan Dumbera Saus. Brother Willie,
patuloy na po sa paggaling ang bayaw ko. Salamat po at humupa na ang matindi niyang ubo sa loob ng 5 araw. To God be the glory. Amen. Yan, binabalita naman po sa atin ni Brother Alan Saus yung kanyang bayaw na matindi po ang ubo. Alam niyo naman po sa panahon ito, pagka may ubo, di po ba ang ubo po ngayon symptoms po yan ng COVID. Awa po ng Panginoon ay humupa na po yung matinding ubo niya na 5 araw na. Dahil po yan sa pananalangin na ginawa po natin at ang kapurihan po ay sa Panginoong Diyos. Ayan, yan po yung ating mga testimony na ibinahagi po sa atin ng ating mga kaibigan, mga kapatid na nakaranas po ng mga himala, pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayong umaga po ay atin na pong ipagpatuloy ang ating paksa. 42 ang narito po ngayon sa ating Bible program. Pakishare lang po itong ating programa. Huwag ho tayong mapagod at magsawa na i-share po ang link ng ating Bible program. Gawin din po natin yung watch party. Habang tayo po ay nanonood ng Bible program, i-click po natin yung watch party para makasabay po natin sa panonood ng Bible program ang ating mga Facebook friends. Mas mabilis po yung pag-share po nitong Bible program para marami po ang marating ng ating programa. Teresita Bo Hibano, bago lang po ito. Rusty Lu Clemente, yan, Balot Pateros, at sa lahat po ng mga ngayon po nating mga kasama sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ang paksa po natin kung bakit hindi dapat pag-alinlanganan ng sino man ang pag-iral ng impyerno ayon sa Biblia. Sa ating mga nagdaang pagtalakay, naunawaan po natin na talagang meron pong impyerno. Yung impyerno, yun po yung Hades sa Griego, Sheol naman sa Hebreo. Ngayon, bagamat meron pong mga nagdududa sa pag-iral ng impyerno, ang mga Jehovah's Witnesses, ang mga saksi ni Jehovah, ang kanila pong paniniwala, wala pong impyerno. Wala po yung pisikal na lugar kung saan ay pinaparusahan yung mga taong masasama, yung mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos at nagtakwil sa Diyos. Sa Biblia po, ang mga tao po nga mapupunta sa impyerno pagkatapos ng kamatayang pisikal, sila po yung mga masasama na mga nagtakwil sa Panginoong Diyos. Awit 9:17, mababasa po yan. Yun naman pong mga masasama na yan na paparusahan sa impyerno at pinaparusahan sa impyerno, sila po yung mga hindi kumikilala sa Diyos, mga nagtakwil sa Diyos, hindi sila sumasampalataya. 2 Tesalonica 3:2. Ngayon, ang impyerno po ay itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. 70 beses, 70 times, na si Jesus Christ po ay nagturo ng tungkol sa impyerno. 70 ulit, 70 beses, may pagbanggit na ginawa ang ating Panginoong Hesukristo tungkol sa impyerno. Si Jesus Christ, hindi po siya nagkasala, hindi siya nandaya, nagsalita ng kasinungalingan. Unang Pedro 2:21-22. Kaya dapat tayong magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo dapat na magduda, mag-alinlangan sa pag-iral po ng impyerno dahil mismong si Jesus Christ po ang nagturo niyan. Amen. Si Jesus Christ po mismo
ang nagturo na mayroong impyernong umiiral. Kaya nga noong ituro niya yung tungkol kay Lazaro na pulubi at yung mayaman, Lucas 16:19 hanggang 26. Ulitin ko lang po, wag nating mapagkamalian na talinghaga yang nasa Lucas 16:19 hanggang 26. Yan po ay totoong pangyayari na noong mamatay si Lazaro at yung mayaman, namatay yung kanilang katawan, nalibing po yung katawan. Pero yung espiritu kaluluwa ni Lazaro at nung mayaman, nagpunta sa Hades. Yun po yung panahon na si Jesus Christ ay hindi pa napako sa cross, hindi pa siya namatay, hindi pa siya nabuhay na maguli. Tinuro ni Jesus Christ ang tungkol sa Hades. Na noong mga panahon na yon, lahat ng taong namamatay, sumasampalataya sa Diyos, hindi sumasampalataya sa Diyos, iisang lugar ang pinupuntahan, yung Hades. Kaya lang, yung Hades o impyerno, noong mga panahon na yon, nahahati po yan doon sa Hades Paraiso at Hades Pagdurusa. Maganda ipakita natin po yung visual aid na ipinigay po sa atin. Ginawa po ito nung isang dating manggagawa sa grupo ni Mr. Soriano. Siya po yung isang artist. Mahusay po yung kanyang kamay. Sabi niya, Brother Willie, naging interesado po ako dun sa topic mo kasi hindi ko ikaya natutunan kay Brother Eli. Ito po, Brother Willie, makatulong po sa program yung aking ginuhit. Pwede nyo pong gamitin. Sige po, ayan, nakikita nyo po ang ginawa po ng ating bagong kaibigan. Dating manggagawa yan sa grupo ni Mr. Soriano. Hindi ko lang po muna babanggitin yung pangalan para hindi ho siya matrace. Ayan, nakita nyo naman, may Hades Pagdurusa. Lugar ng mga hindi sumasampalataya o mga nagtakwil sa Diyos. Nandyan po yung mayaman, nakita nyo po may drawing na. Tapos, meron pong malaking bangin na nakapagitan. Kalaliman po yon. Ang tawag po dyan sa Griego po yung Tartarus. Nandun naman po yung kulungan ng mga fallen angels. At sa kabila naman pong dako, yung Hades Kaaliwan, Hades Paraiso. Magkasama itong si Abraham at Lazaro. Hello! 5 po yung nasa Facebook Live natin. Praise the Lord. Marami po ang kasama po ngayong umaga sa ating Bible studying ito. Sabi ho nung maggagawa, Brother Willie, mas maganda po pagka yung drawing may kulay. Sana po magamit nyo yan. Sabi ko, welcome na welcome ka ako yung kapatid, yung iyong ginawa na yan. At original po yan, Brother Willie, walang copyright dyan dahil sarili ko pong guhit yan. Ayun, salamat naman at itong manggagawa na ito ay naliwanagan na rin ang isip. Siya po ay wala na sa grupo ni Mr. Soriano, kasama niya yung kanyang asawa at anak. Mabuti po yung ganun, pagka kayo aalis sa grupo ni Mr. Soriano, dalihin nyo na pamilya ninyo. Huwag kayong papayag na may maiiwan. Kasi gagamitin niya ni Mr. Soriano yung pamilya ninyo laban sa inyo. Kagaya po ng ginagawa sa akin. Si Mr. Soriano, dahil ayaw akong labanan, ayaw po makipagdebate sa akin. Ayaw ding makipag-running debate dito po sa Facebook Live, YouTube Live. Ayaw kaming magsagutan. Ang ginagawa na lang po, gagamit po noong ako po ay sasampahan ng reklamo sa piskal. Ako po ididimanda sa korte. Ganun na lamang po ngayon ang alam na laban ni Mr. Soriano. Pero yung kami po ay mag-uusap sa aral. Samantalang ang sabi noon ni Mr. Soriano, may mali sa akin. Expose niyo ako. I'm ready to face anybody. May video po niyan
naghamon si Mr. Soriano na kung meron siyang mga maling tinuturo, i-expose siya. At handa naman niyang harapin ang sinuman. Bakit noong si Brother Willie na ang nag-e-expose nung mga mali-maling turo ni Mr. Soriano, eto na po siya ngayon. Ang ginagawa na lang yung mga videos ko ipapatanggal, irereklamo yung mga channels po natin sa YouTube. Tapos sasabayan pa ng sasampa ng mga reklamo sa piskal, ng mga demanda sa korte. Yan po ang alam na lamang pong gawin ni Mr. Soriano. Pero para siya makipagpatunayan, makipagsagutan po sa akin, hindi na po niya yan gagawin. Yun lamang po yung kapansin-pansin na nangyari po dyan sa grupo ni Mr. Soriano. Yung aking mga videos, kaya pala ipapabura, ipapatanggal, kokopyahin. Kagaya noong na-isend sa akin ni Brother Jacob Santos, yung Genesis 1:3, ano ba yung nasa Genesis 1:3? Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Noong yan po'y tinalakay ko, sabi ko, yung sinasabing magkaroon ng liwanag dyan, kasi kako, yung pinanggalingan ng liwanag, yung araw. Kasi yung araw kako talaga ang source ng liwanag dito sa earth. Tama po ba? Naku, pinagtawaran po ako ng mga fanatics ni Mr. Soriano kasi tinututulan ni Mr. Soriano yung aking naging pagtalakay sa Genesis chapter 1, verse 1 onwards. Kasi kako sa Genesis chapter 1, verse 1, kumpleto na lahat ng creation dyan, heavens and earth. Hello? Kumpleto na kako yung mga langit at mga laman ng langit. Tapos yung lupa, nalikha na rin, pati lahat ng laman ng lupa. Ngayon kako, bakit sa Genesis 1:2, sinasabing ang lupa ay walang anyo at walang laman. Sa Tagalog kako yan, pero pagka ako pumunta tayo sa Hebrew, makikita natin yung may pangyayari ginamit po yung Hebrew word na haya. Ibig sabihin, became, naging sa Tagalog. Yan nga yung sinasabi ko yung mga manggagawa ni Mr. Soriano, saka yung mga miyembro dyan. Bakit si Mr. Soriano, sanay naman siyang gamitin yung Hebrew word, yung Greek word. Bakit sa Genesis 1:2, allergic si Mr. Soriano, gamitin yung Hebrew word na haya, saka yung Hebrew word na tohu va bohu. Bakit? Kasi pagka ginamit ni Mr. Soriano yung Hebrew word na haya, tohu va bohu, ay makikita po yung sinasabi ko na mayroong nangyaring pagkawasak ng lupa sa Genesis 1:2. Pagka isasalin na po natin ng maayos sa Tagalog yung Genesis 1:2, at ang lupa ay naging sira at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Yan ang nangyari sa lupa. Dating buo, Genesis 1:1. Meron na ring mga laman yung lupa, kumpleto na rin. Ano nangyari? Nawasak, nasira, tapos dumilim ang buong lupa. Hello? Tapos, yung lupa, natuyo naman ng kanyang original na kondisyon, nalubog sa tubig. Genesis 1:2. Nalubog sa tubig, nabalot ng kadiliman. Kaya pagdating sa Genesis 1:3, sinabi ng Diyos,
magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Yung kakong liwanag dyan, galing sa araw yun. Ngayon, nagtatawa si Mr. Soriano sa kaya mga fanatics. Paano ikang may araw na at yung araw ang pinanggalingan ng liwanag? Yung ikang araw, yung sun, sa ika-4 na araw pa lang lilikhain. Wow! Hello! Yung mga nagre-record dito sa Apalit at sa Brazil, hindi ba kayo nagugulat? Nabibigla dyan sa mga nadidinig nyo kay Mr. Soriano? Na yung sinabi niya na imposible yung sinasabi ni Willie Santiago na mayroon ng araw. Nilikha na nga yung mga langit yung heavens. Kaya yung mga heavenly bodies, mga planeta, yung araw, buwan, mga bituin, existing na. Amen! Pwede ho bang mag-amen yung mga naintindihan po yung sinasabi ko? Sinasagot ko lang kapiraso po yung na-isend sa aking video ngayong umaga habang ako'y nagkakape, nagbe-breakfast. May nag-send sa akin ng video na ito ngayon ang pagyayabang ni Mr. Soriano na yun ikang liwanag dyan kasi nandun na ika yung araw. Kumbaga ika sa bumbilya ay sinindihan na lang. Ganun po ang nung yan po'y talakayin ko, ganun yung sinabi ko switch on, switch off. May mga tumutol sa akin dyan. Kasi ang stand nga ni Mr. Soriano, on the 4th day pa lang, magkakaroon ng araw, ng sun. Ngayon, si Mr. Soriano, ano ngayon ang sinasabi niya? Meron na ikang araw. Ano ika? Kumbaga ika sa bumbilya, sisindihan. Para ika magliwanag. O kanino napulot ni Mr. Soriano yung ganoong turo na nandyan na yung araw, kumbaga sa bumbilya, naka-switch off lang. Sinindihan, switch on, kaya nakapagbigay ng liwanag. O hindi ba dito sa Bible program kinopya ni Mr. Soriano yan? Tama po ba? Kaya pala gusto ni Mr. Soriano pinapatanggal, pinapabura yung mga videos ko, yung mga channels ko sa YouTube pinapareklamo. Kasi nga pupulutin ni Mr. Soriano. Tapos papalabasin niya, siya ang nakaunawa. Siya nakaintindi. Tinan nyo ka ako sa ginawa ni Mr. Soriano, di babaguhin na rin niya yung kanyang turo na on the 4th day pa lang yung araw, buwan, mga bituin nililikhain. Wala lang kasi marunong magtanong doon sa mga kasama ni Mr. Soriano Doon ako nadidisappoint. Sa mga kasama niyang naroon, puro sila mga opo, siya nga po, puro mga taga-amin lang taga-amin. Puro mga kailangan susunod lang sa agos kay Mr. Soriano. Wala man lang makapag-isip, Brad Eli, ganito po yan. Kasi nung nandyan ako nung nandyan ako sa grupo ni Mr. Soriano, hindi ako pumapayag na basta makakalusot yung mga ganun Nandun ako para sanggain pa rin yung mga sinasabi ni Mr. Soriano, salain ko. Sabi ko, diyan ngayon sa sinasabi ni Mr. Soriano na yung liwanag sa Genesis 1:3 galing din sa araw. Kung nandun lang ako iipitin ko na si Mr. Soriano. Brad Eli, paano po yung turo nyo na sa ika-4 na araw pa lamang po lilikhain ang araw, buwan, mga bituin? Yun pong Henesis 1:14 hanggang 19. Paano po yan? Na ang tinuturo nyo po sa amin, nung tutulan nyo yung si Willie Santiago,
may liwanag dyan sa Genesis 1:3, pero hindi yan liwanag na galing sa araw dahil wala pa ang araw eh. Sabi ni Mr. Soriano, sa ika-4 na araw pa lamang lilikhain yung araw, buwan at mga bituin. Doon pa lamang po eh. Masusukol nyo si Mr. Soriano. O ngayon, dito po sa development na ito, isa lang ang ibig sabihin. Nai-impluwensya ako na si Mr. Soriano. Sumusunod siya doon sa aking argumento eh. O kaya tanggap ni Mr. Soriano, yung Genesis 1:1, original creation yun. Hello, 57 na po ang nasa ating Facebook Live. Ibig sabihin, unti-unti nang natatanggap ni Mr. Soriano na yung Genesis 1:1, perfect, complete, original creation. Genesis 1:1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Kompleto na ang mga langit at mga laman ng langit. Kompleto na rin po ang lupa at ang mga laman ng lupa. Ngayon, Genesis 1:2. Subukan nyo lang tanungin si Mr. Soriano, Brad Eli, pwede ho bang malaman namin yung Hebrew word ng Genesis 1:2? Pagka si Mr. Soriano yung umatras sa paggamit ng Hebrew word na haya at tohu babohu, makikita nyo na agad kung bakit ayaw gamitin ni Mr. Soriano. Kasi mapapatunayan ko sa Genesis 1:2 na yung earth na dati naman sa kanyang original na kalagayan ay perpekto at kumpleto, nawasak. Paano nawasak? Nilubog sa tubig. Buong mundo. Kaya yan ang first global flood. Hindi po yung baha sa panahon ni Noe. Amen. May pumasok dito nangangantsaw. Hindi naman nakukuha sa paramihan yan. Kahit si Brad Eli, nung araw sinasabi niya, noong ipapako na si Jesus Christ, hindi ba ang sigaw ng marami, palayain si Barabas? Ipako sa krus si Jesus. Hindi ba? Sabi nga ni Mr. Soriano marami yung sumigaw na ipako sa krus si Jesus at pawalan si Barabas. Yun bang marami na yun ang sa Diyos? Hello? Sabi ko yung mga fanatics, mag-isip-isip muna kayo bago nyo pasukin ang programa ko. Ipinagmamalaki nyo yung bilang, yung numbers ng inyong samahan. Pag naman tatanungin ko kayo, yan ba ang batayan ng pagiging sa Diyos? Mas marami ang Katoliko. Mas marami ang Islam. Pag naman tinanong sila, sa Diyos ba yung Katoliko? Sa Diyos ba ang Islam? Hindi daw. O saan naman tayo lugar niyan? Mas marami ang Iglesia ni Cristo sa grupo ni Mr. Soriano. Pagka tatanungin mo sila, payag ba kayo na sa Diyos ang Iglesia ni Cristo? Hindi sila papayag. Nakita nyo ba kung papaanong na brain damage ang maraming miyembro ng grupo ni Mr. Soriano? Pagpapasukin ng Bible program, ang kanilang ipinagmamalaki, ipinamamarali, marami sila. Konti lang yung nandyan sa grupo ni Willie Santiago. Nanonood kay Willie Santiago, konti lang. Marami kaming mga nakikinig kay Brad Eli. Yung dami ang ipinagmamalaki nila. Pag naman susundan ko, dami ba ang batayan? Payag ba kayo na sa Diyos ang Islam, sa Diyos ang Katoliko, sa Diyos ang Iglesia ni Cristo? Hindi sila papayag. Hindi naman nadadaan sa paramihan yan. Parang nung minsan, sabi nung kapatid na Brother Willie, dinalaw ako ng manggagawa. Kasi na-monitor nila, nanonood ako sa program mo, sa Facebook. Ang sabi sa akin ng manggagawa, Brother, nanonood ka pala kay Willie Santiago? Opo. Kasi masakit yung ulo ko nung minsan, pinag-pray niya ako, gumaling ako. Sabi noong kapatid,
Kasi nung ipag-pray ako, nakaramdam ako ng ginawa, gumaling ako. Sabi nung manggagawa ni Mr. Soriano, alam mo bang may kaso yung Willie Santiago na yan? Alam mo pa ikang kinasuhan yan? Sabi nung manggagawa, yung kaso po ang kanyang inilalatag doon sa kapatid. Kilala mo ba yung Willie Santiago na yan? May kaso yan eh. Sumagot yung kapatid. Alam ko may kaso rin si Brad Eli. Rape pa nga, rape. Sabi nung manggagawa, kapatid, wala namang personalan. Wag yung mga kaso ni Brad Eli ang pag-usapan natin. Hello? Napasin niyo po ba kung paanong inconsistent din yung mga miyembro, yung mga manggagawa? Noong ako ang sisiraan dun sa kapatid, ang agad na binungad, may kaso yan. Alam mo bang may kaso yan? Sumagot yung kapatid, hindi ba si Brad Eli may kaso rin? At rape pa nga. Sabi nung manggagawa, kapatid, paninira lang yung kay Brad Eli at huwag nating pag-usapan yung kaso na yun. Bakit noong ako ang titirahin? Ba't nung ako po ang wawasakin, kaso ang binubungad? Sabi ko rin sa kapatid, alam nyo baka ako yung kaso na binabanggit? Ano yun sustento. Humihingi ng sustento para sa mga anak ko na itinakas noong 2009. Yung kasong binabanggit. Humihingi ng sustento para sa aking dalawang anak na itinakas noong 2009 na hanggang ngayon ay hindi ko nga alam kung nasaan. Paano ko ako masusustentuhan yung mga bata na hindi ko alam kung nasaan? Ang sinasabi ako raw ang nagtatago. Hello, yung ating mga taga-subaybay. Ako pa raw ang nagtatago kaya hindi ako mahinga ng sustento. Ako ho pa'y nagtatago ilang taon na po akong nagpro-programa sa Facebook Live. Maglilibang taon na. Yun namang mga videos ko sa YouTube mula pa nung 2010. Ganyan ba ang nagtatago? Hello? Yung ating mga kasama. Meron ho bang nagtatago na ikaw may programa sa Facebook Live? Meron bang nagtatago na nag-a-upload ka ng YouTube ng video sa YouTube? Nakapost pa yung telephone number at address. Ganyan ba nagtatago? Yan po yung sinasabi ko na inilalapit nila pagka nalaman nilang may mga nanonood sa programa ko. Kilala mo pa yung Willie Santiago na yan? May kaso yan eh. May kaso yan eh. Sa kaso nila dinadaan. Nung sumagot yung kapatid na, si Brad Eli may kaso rin eh. Na-convict pa nga doon sa libel case ni Almeda. Tapos may rape case pa siya sa Macabebe, Pampanga. Sabi nung manggagawa, kapatid, wag nating pag-usapan yung mga kasong ipinapanira kay Brad Eli. Ngayon, bakit tayo napunta dyan? Naalala ko lang ho yung tungkol dyan sa Genesis 1:3. Yung liwanag. Ngayon tanggap na ni Mr. Soriano galing sa araw iyon. Na yung araw existing na. Ngayon, ang nangyari lang, yung araw hindi na makapenetrate yung kanyang liwanag sa mundo, sa lupa. Kasi nga, kailangang gawin yun ng Diyos para itong buong lupa'y magdilim. Mamatay lahat nung narito sa earth. Kaya nga namatay ang dinosaurs Hindi ba yun nga sinasabi ko? Hinahanap ng marami sanang dinosaurs. Paano namatay ang dinosaurs? Sabi ko, nasa Biblia, Genesis 1:2. Nalunod sa baha. Bumaha kasi sa Genesis 1:2. Ngayon, hintay-hintay lang natin si Mr. Soriano ay papunta na rin dyan. Yung kakong pre-Adamic race. Nalunod yun sa baha. Sa Genesis 1:2, yung mga fanatics, hinahanap sa akin yung pre-Adamic race. Sabi ko, nasa Biblia yun. Nasa Isaias 14.
12. Mababasa po natin si Lucifer, yung naging Satanas. May mga bansa na po siyang pinahina. May mga existing nations sa Lucifer's era. 14:12 ng Isayas, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Nung siya lumagpak sa lupa, may mga bansa na nun eh. Yan ang hindi napapansin ni Mr. Soriano. Si Lucifer, nung bumagsak sa lupa dahil nagrebelde, may mga bansa nun. Yung mga bansa, mga tao yan. Amen. Amen po ba sa mga kasama natin? Willie Santiago, nasaan ang pre-Adamic race? Ayan. Lucifer, hindi pa siya Satanas. Meron ng mga bansa. May mga nations. Pag sinabing mga bansa, mga tao yan. Si Adan, nung likhain ng Diyos, wala na yung Lucifer, Satanas na. Amen. Pwede ho bang mag-amen? Simple lang naman eh. Kung tingin ni Mr. Soriano, llamado siya at dihado ko sa pre-Adamic race. Dayan ang pagdebatihan namin. Tama ba? Hello? Kung nagyayabang si Mr. Soriano na kaya-kaya niyang tutulan ng pre-Adamic race, di yan na ang gawing paksa. Ito namang sinasabi ko ito naman ay hanggang Brazil ay nakararating. Nagyayabang si Mr. Soriano, kaya niya akong pamalian dyan sa pre-Adamic race. Di dyan na kami mag-usap. Yan ang aking sinasabi. Mr. Soriano, ikaw ba talagang hindi nahaharap para tayo ay magkausap ng tungkol sa aral, sa doktrina? Talaga bang ikaw ay baka matsyempohan ka ng COVID-19, Mr. Soriano, hindi na tayo magpang-abot? Hindi ba yan ang pagyayabang ni Mr. Soriano? Siya ang target ng COVID-19. Kaya nga nung sabihin niya, biglang taas ang kaso ng COVID-19 sa Brazil eh. Kaya alam ko si Mr. Soriano, takot na yan eh. Dahil, kaya nga nung siya nang-block na, yung mga pastor na may mga kapangyarihan, ba't hindi niyo patigilin ang COVID-19? At ayaw niyong lumabas at pigilan nyo na yung COVID-19, puksain nyo yan. Loob-loob ko lang, natatakot ka na kasi Mr. Soriano sa COVID-19. Kabado ka na. Kaya gusto mo ngayon pakilusin ang mga pastor para ikaw ang mag-benefit. Diba? Pag nauto mo yung mga pastor at nasawata, yung COVID-19, di itutuloy-tuloy lang ni Mr. Soriano kawalang hiyaan niya sa tao. Itutuloy lang niya yung kanyang ginagawang pandaraya, pagpapayaman gamit ang relihiyon. Tama po ba? Tingnan niyo si Mr. Soriano, parang si Paraon. Si Paraon natakot dun sa 10 salot. Natakot si Paraon sa 10 salot pero hindi siya natakot sa Diyos na nagpadala ng salot. Ganyan si Mr. Soriano, takot sa COVID-19, pero hindi takot sa Diyos. Kasi kung takot sa Diyos yan, titigilan na niya yung kanyang pandaraya. Yung pagliligaw niya sa mga tao. Kitang-kita naman Ano ba interest ni Mr. Soriano? Magda-vlog siya. Para saan yung vlog? Para kumita. Kaya nga yung mga miyembrong may YouTube channels, sabi niya, tanggalin yung mga channels na yan. Isang YouTube na lang ang susuportahan ng mga kapatid. Bakit? Kasi ang hinahabol ni Mr. Soriano, yung kita dun sa vlog. Pagdating sa pera, nako, iba talaga si Mr. Soriano, lumalabas ang tunay na kulay. Yun ang aking nakita kay Mr. Soriano. Diyan sa COVID-19, takot. Pero sa Diyos hindi takot. Kasi kung takot sa Diyos yan, ano na yan?
Titigilin na po niya yung kanyang ginagawa. Nagpapahanga, kada magpapaksa, bubuhatin ng sarili. Itataas siya ng mga kasama niya. Kaya nga wala nang nangyayaring magandi. Si Mr. Soriano, yung kanilang pagtitipon, ano na lang, puro tanungan na lang, question and answer. Ang mga miyembro, manggagawa, nagsasawa na. Wala na pong maituro sa amin si Brad Eli. Yung mga tanong, ulit-ulit na lang. Kaya papahabain na lang ang sagot. Dadagdagan na lang niya. Pag dinadagdagan na, doon naman po nagkakaletsi-letsi na yung pagtuturo. Kagaya noong Maria Magdalena. Hindi ba? Kitang-kita naman na booking si Mr. Soriano. Nagyayabang siya. Yung daw babaeng nagbuhos ng pabango kay Jesus Christ. Maria Magdalena daw yun. Wala naman sa mga kasama niyang nag-correct sa kanya. Brad Eli, wala hong Maria Magdalena. Maria lang ang sinabi. Nung punahin ko, hindi ko pinayagang makalusot yun. Nung ako magprograma, sabi ko, Mr. Soriano, anyari? Si Mateo, si Marcos, wala namang binanggit na pangalan. Sukat ba namang lagyan mo ng pangalan at ginawa mo pang Maria Magdalena? Doon ka ako kay Mateo, 26:1-13, 2 days bago ang Paskwa. Kay Juan, 12:1-3, 6 days bago Paskwa. Magkaiba ka ko yan. Kay Mateo, bahay nung Simon na kitongin. Sa Juan, 12. Kina Lazaro, Marta at Maria. Magkaiba ka ko yan, Mr. Soriano. Kaya noong si Mr. Soriano, nagprograma uli. May mali pala akong nasabi nung nakaraan. Parang slip of the tongue. Slip of the tongue, ulit-ulit. Mga 3 beses, Maria Magdalena. Meron lang Brother Willie na umuna. Si Mr. Soriano talaga kahit kailan. Pagka nasusukol mo, ang idadahilan is slip of the tongue. Nung misa naman, bautismo naman ng kanyang sinasabi. Ang bautisador daw na nagbautismo sa kanya, si Francisco Ikoy Galang. Yun ikang mayaman sa Hagonoy na may grocery. Sabi ko, paano ka kung si Ikoy Galang ang sinasabi mo si Menong Hison? Hello? Yung nagbautismo sa kanyang bautisador, iba-iba sinasabi. Nagtataka naman ako, nandun si Luz, nandun si Mel. Yung mga ministro, alam nila na si Menong Hison na nagbautismo kay Mr. Soriano doon po sa may Cavite, sa may barangay Siniguelasan. Naku, natatandaan ko pa. Sabi pa ni Mr. Soriano, si Menong nirarayuma pa nung puntahan niya. Alam niya na marami dyan. Bakit? Hinayaan yung si Mr. Soriano, Ikoy Galang, Francisco Galang, mayaman na taga-Haguni na may grocery. Tapos nung punahin ko, slip of the tongue. Wow! Ang tindi ng amats ni Mr. Soriano. Pag nasusukol na nagsisinungaling, ang idadahilan is slip of the tongue. Sabi ko, ang dalas naman kakong madulas ng bibig ni Mr. Soriano. Ba't kaya ka ako madulas ang bibig ni Mr. Soriano? Ano kaya ang kinakain ni Mr. Soriano? Ano kaya sinusubo ni Mr. Soriano sa bibig niya? Kaya dumulas ng ganyan. Siya na ho makakasagot niyan. Kung ano yung nagpapadulas ng kanyang bibig. Kaya siya ngayon pag nasusukol mo, slip of the tongue. Ngayon, tuloy ko na po yung paksa. Kung saan pa tayo mapunta? Ang pinag-aaralan po natin, yung impyerno, yung hell, na yan pala'y nag-e-exist na. Kasi si Jesus Christ mismo, bukod sa sinabi niya yan, tinuro niya 70 times pa, pinuntahang personal ni Jesus Christ ang impyerno. Amen! Sa awit, 16:10, basahin ko po, ang hula tungkol sa Mesiyas.
sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol. Yung Sheol, Hebrew word, yan nga po yung impyerno. Ni hindi mo man titiisin ang iyong banal na makakita ng kabulukan. Yang hula na yan sa awit, natupad yan kay Jesus Christ. Gawa 2:24 hanggang 27. O basahin ko po yung 2:27 po ng Gawa. Natupad sa Mesiyas, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. Hades naman po, kasi Griego naman po yung Hades, katumbas po ng Sheol sa Ebreo. Ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Kaya nga po, 3 araw at 3 gabi lang dapat si Jesus Christ mamatay. Kailangan na siyang mabuhay na maguli. Bakit? On the 4th day kasi, yung bangkay mabubulok na. Kagaya po nung nangyari kay Lazaro. Noong pumunta si Jesus Christ doon po sa libingan kay Lazaro, sabi po ni Marta, na kapatid ni Lazaro, at Maria, hindi Magdalena. Huwag niyong palusutin si Mr. Soriano dyan sa Maria Magdalena na yan. Panginoon, nabubulok na ang bangkay kasi may 4 na araw na. Naalala ko po nung minsan yung bonjing sa pasalamat. Tinanong ako, kasi siya may outline Sabi nung bonjing sa akin, Brother Willie, bakit si Jesus Christ kailangang 3 days and 3 nights lang sa libingan? Tinanong ako on the spot Kasi ang tinuro sa kanya ng uncle niya, yun ng palatandaan ng Mesiyas. Mateo 12:40. Limitado si bonjing doon sa outline at sa naituro ng uncle niya sa kanya. Pinukula ko ng tanong on the spot. Ikaw, Brother Willie, bakit si Jesus Christ 3 araw at 3 gabi sa libingan? Akala niya ang isasagot ko yun ang palatandaan ng Mesiyas, hula sa Mesiyas, pagiging Mesiyas niya. Umiba ako ng sagot. Dito ko pumunta. Kaya ako kailangang 3 araw at 3 gabi lang sa libingan ang katawan ni Jesus Christ. Kasi pag umabot na ng 4 na araw, mabubulok na yun. May hula ako na ang Mesiyas hindi makakakita ng kabulukan. Alam nyo nangyari, yung bonjing kasi wala sa outline yon, naubo Ganun ba? Naubo Hindi niya masundan yung sinabi ko Kasi limitado si bonjing sa outline, sa nasabi na ituro ng uncle niya. Kasi sa Mateo 12:40, si Jesus Christ, nung hinahanapan ng tanda, yun ang kanyang ibinigay. Kung paano si Jonas, 3 araw, 3 gabi, sa tiyan ng isang balyena, gayon din mapapasa ilalim ng lupa 3 araw, 3 gabi ang anak ng tao. Yan lang ang alam ni bonjing. Nung tanongin niya ako, sumagot ako nang hindi niya alam kasi kako, hindi pwedeng umabot ng 4 dahil mabubulok yung bangkay. May hula sa Mesiyas na hindi siya makakakita ng kabulukan. Nako, inubo ng inubo kasi hindi niya alam kung paano niya susundan yung sinabi ko yan ang iniiwasan ni Mr. Soriano, kaya ayaw niya akong harapin Kasi si Mr. Soriano nakabisado ko na for the last 19 years. Pasikot-sikot niya, kabisado ko siya. Ang may problema si Mr. Soriano, hindi niya ako kabisado. Yun ang ating nakita dyan. Na si Jesus Christ, personal niyang napuntahan ang impyerno. Ibalik nga natin yung drawing, yung visual aid na ginagamit natin ngayon. Kaya 3 araw, 3 gabi, kasi 3 yung lugar na pinuntahan niya sa Hades. Yung mga fallen angels, Ikalawang Pedro 2:4, unang Pedro 3:19, mga espiritong nasa bilangguan, fallen angels yun. Sila yung mga nagkasala, mga nag-asawa sa mga babae sa panahon ni Noe.
O tapos, nandyan din po yung Hades pagdurusa, masasamang tao na nagtakwil sa Diyos. Tapos, sa Hades kaaliwan, lahat naman ng mga sumasampalataya, mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista. Amen! Amen po ba sa mga kasama natin? Nakita niyo po ba yung 3 lugar sa Hades? Kaya si Jesus Christ, 3 araw, 3 gabi. Kasi naging busy si Jesus Christ. Diyan sa kanyang mga pinuntahan sa Hades, sa impyerno. Amen! Hindi tayo dapat magduda na mayroon ng impyerno. Bakit? Si Jesus Christ ang nagturo sa impyerno. Walang kasinungalingan, pandaraya kay Jesus Christ. Aside from that, may English pa rin pa akong nahugot ngayon. Bukod pa ron, si Jesus Christ, personal niyang napuntahan yung impyerno. Amen! Tapos, sasabihin ni Mr. Soriano, may impyerno, kaya lang wala pa. Hello! Kay Mr. Soriano, may impyerno, kaya lang wala pa. Natandaan ko pa noong ako nagtanong kay Mr. Soriano. Sabi ko, Brad Eli, meron na po bang impyerno? Sabi ni Mr. Soriano, meron impyerno, kaya lang wala pa. Parang ganito yan, Willie. Meron ng kabaong, meron ng ataol. Kaya lang, wala pa dahil wala pang ilalagay. Yun ang argumento ni Mr. Soriano sa akin nung araw. May kabaong na, mayroon ng ataol na nakahanda para sa'yo, kaya lang ikaw wala pa yun, kasi wala pa namang ilalagay. Nung araw, ganun si Mr. Soriano sumagot. Ganun ika ang impyerno, para lang ataol, kabaong. Nakahanda na yun para sa'yo, pero wala pa dahil hindi ka pa lang ilalagay dun . Ngayon, sa Biblia po ba, meron ng impyerno? Meron na! Kasi kung wala pa yan, ano yung pinuntahan ni Jesus Christ? Tama po ba? Yung ating mga kasama, naintindihan niyo po ba? Kung ang impyerno, kagaya nung turo ni Mr. Soriano na sa hinaharap pa, pagka umulan na ng apoy mula sa langit, ito raw mundo, aapuyan, magiging impyerno. Saan nagpunta si Jesus Christ? At ano yung tinutukoy dyan na bilangguan ng mga anghel na nagkasala? Hello, yung ating mga kasama. Sana naintindihan niyo po yung punto na yon. Sa mga saksi ni Jehovah, unabes. Ano ba yung unabes? Totally. Unabes. Sa daddy ko po, sa tatay ko, ganun magsalta, unabes. Sa mga saksi ni Jehovah, wala talagang impyerno. Hindi nag-i-exist ang impyerno. Kay Mr. Soriano, may impyerno, kaya lang sa hinaharap pa. Sa Biblia, mayroon na po talagang impyerno. Dahil mismong si Jesus Christ, napuntahan iyon. Dahil meron na pong laman ng impyerno. Yung Tartarus, yung kalaliman, yung bangin na ipinakita doon sa Lucas. Yun nga yung bilangguan ng mga fallen angels. Tapos, yung mayaman nasa Hades ng pagdurusa. Si Abraham at Lazaro, kasama sila Abel hanggang kay Juan Bautista, nasa Hades kaaliwan. Nung si Jesus Christ ay umakyat na sa langit, lahat ng nasa Hades kaaliwan, isinama na sa langit. Kaya bakante na po yung Hades Paraiso o Hades kaaliwan. Wala na pong mga nandoon. Amen! Pwede po bang mag-amen? 55 po ang narito sa ating Bible program. Hindi nyo po ito madidinig kay Mr. Soriano. Sayang nga yung sayang lang po yung ginagawa ninyo na kayo mag-o-online. Papakinggan nyo yung kayabangan ni Mr. Soriano. Papakinggan nyo yung mga kasama ni Mr. Soriano na siya lang naman ang pinupuri, siya lang naman ang pinopromote. Sayang po yung panahon nyo dyan.
Dito po sa Bible program, ang pinopromote si Jesus Christ. Amen. Si Brother Willie, ang itinuturong nagpapagaling, si Jesus Christ. Amen. O, saan pa tayo? Ha? Mamili nga kayo kay Mr. Soriano na pag siyang napakinggan, ang itinataas yung sarili. Kaya, yung mga tao nagiging fanatics kay Mr. Soriano. Siya hinahangaan. O dito sa Bible program, meron ba kayong natatandaan na ang pinopromote ko, sarili ko? May gumaling dyan. Sino ang sinasabi ko nagpagaling? Si Jesus Christ. O meron tayong naunawaan sa Biblia. Sino sinasabi ko? Si Jesus Christ. Holy Spirit ang nagpaunawa, hindi si Brother Willie. Amen. Amen po ba? Dito po ba sa ating ngayong pinag-uusapan? Sino po ang mas may sense ang sinasabi tungkol sa impyerno? Kay Mr. Soriano, sa future pa yung impyerno at ito raw mundo ang magiging impyerno. Samantalang si Jesus Christ, may pinuntahang impyerno. Kasi nga, may existing ng impyerno. Amen. Ngayon, yung palang Hades, Paraiso, bakante na yon. Ang meron na lamang pong laman, laging nalalagyan ng laman, yung Hades, pagdurusa. Tanong, sino-sino yung mga nando sa Hades, pagdurusa? Yung mga taong masasama na hindi sumasampalataya sa Diyos, na pinaparusahan na sa impyerno. Interesado po ba kayo dito? Papangalanan po natin. Leletrahan natin sa Biblia kung sino-sino po yung nasa impyerno na nararanasan na po nila yung apoy na walang hanggan at naroon po yung uod na hindi namamatay. Interesado po ba? Basahin ko na sa Judas 1:6-7. Magandang balita, Biblia. Sundan niyo po. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan, kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Hinto tayo dyan. Una pong binanggit dito ni San Judas ang tungkol sa mga fallen angels, mga anghel na nagkasala. Ano po ang kasalanan po ng mga anghel na ito? Hindi sila nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan. Ang talagang tahanan ng mga anghel, ang langit. Tama po. Ngayon, ang ginawa po ng mga anghel na ito, hindi sila nanatili sa langit. Bakit? Sumama sila sa rebellion. Nung magrebelde yung Lucifer, kasama silang nagrebelde. Yung Lucifer, yun nga naging Satanas, naging Diablo. Tapos, yung mga anghel na kumampi dito sa Lucifer, na naging Diablo, Satanas, sila nga po yung mga naging fallen angels. Nakakasunod po ba? Ano ginawa dito sa mga fallen angels? Sa panahon ni Noe, nag-asawa sila sa mga babae. Henesis 6:1-3. Itong mga anghel na nagrebelde sa Diyos, may ginawa pa silang kasalanan. Ano po yun? Yung pakialaman nila yung mga babae sa panahon ni Noe. Bakit nila ginawa iyon? Hello? Kay Mr. Soriano, ang turo ni Mr. Soriano, natatandaan ko, nainggit. Nainggit daw ang mga anghel na ito sa mga tao kasi ang mga tao na-enjoy po yung sex, yung pakikipagtalik, yung pakikipagsiping. Para kay Mr. Soriano, nainggit yung mga fallen angels na ito. Samantalang sa Biblia, hindi naman po ganun ang dahilan. Kaya may mga fallen angels sa panahon ni Noe, nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao kasi gusto po nilang hadlangan
yung pagdating noong Mesiyas, yung ipapanganak na tagapagligtas. Gusto po nilang i-corrupt ang DNA ng mga tao para hindi na po maipanganak ang Mesiyas. Hello? Nakikinig po ba ang ating mga kasama? Nakita niyo po ba yung punto na yon? Hindi dahil nainggit yung mga fallen angels, dahil ang mga tao po ay na-enjoy po yung sex, yung pakikipagtalik. Hindi dahil sa inggit. Ang kanilang gustong gawin, pigilan, hadlangan, yung pagkapanganak sa Mesiyas. Kaya ang ginawa naman ng Diyos, itong pamilya ni Noe, na-preserve po yan. Hindi po yan napakialaman, hindi yan nalahian ng mga fallen angels. Amen! Pwede ho bang mag-amen yung mga naintindihan yung punto na yon? Hindi po pumayag ang Diyos doon po sa gustong mangyari ng mga fallen angels. Kasi yung mga fallen angels na yan, tumatanggap ng utos, ng order kay Satanas. Alam ng Diyos yung kanilang balak na kaya nila pinakialaman yung mga babae sa panahon ni Noe para hindi matuloy yung pagsilang, yung pagkapanganak sa Mesiyas. Pero ang Diyos, ang ginawa niya, pinreserve niya yung pamilya ni Noe. Iningatan sa daong. Tapos, mula dyan sa pamilya ni Noe, tama po, lumabas si Abraham. Mula kay Abraham, lumabas ang Israel. At mula sa Israel, lumabas si Jesus Christ. Amen. Amen po ba? Nako, may pupulutin na naman si Mr. Soriano. May kokopyahin na naman si Mr. Soriano. Dito po sa ating tinatalakay na ito. Ngayon, ito palang mga fallen angels na ito na nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao sa panahon ni Noe, ano ginawa ng Diyos? Sila po'y ikinulong, ibinilanggo. Kaya ang fallen angels sa Biblia, dalawang klase. May fallen angels nakakulong. May fallen angels nasa laya. Hello? Hello, may kausap pa po ba si Brother Willie? 58 po yung nakikita ko rito Kayo ho ba'y nakikinig? Pagka fallen angels, dalawang klase po yan. May mga nakakulong na fallen angels at yung marami pang fallen angels, nasa laya pa sila. Ngayon, ito palang mga nakakulong na fallen angels, sila nga yung mga espiritong nasa bilangguan, nasa Tartarus. Kaya sila nakakulong kasi ang ginawa nila, rebellion sa Diyos, tapos pag-aasawa pa doon sa mga anak na babae ng mga tao sa panahon ni Noe. Sinasabi, sila po ay ginapos ng Diyos na di mapapatid na tanikala. Tingnan niyo po yung mga anghel, di ba mga espiritu sila? Pero kayang gapusin ng mga tanikala. Kasi ang Diyos ang gumawa ng tanikala at ang Diyos ang naggapos. Kaya pwede. Tama po ba? Yung iba, hirap na hirap maintindihan yan Si Mr. Soriano, hirap dyan Ang ibig sabihin ikan yan, yung mobility, yung ikang kanilang galaw, nagkaroon ng limitasyon. Hindi nga ganun Nakabilanggungat, nakagapos pa ng mga tanikala. Ang Diyos ang gumawa ng bilangguan, ang Diyos pa ang naggapos ng tanikala. Bakit? Para po sila ay ihanda sa magiging hatol sa dakilang araw ng paghuhukom. Ibig sabihin,
waiting po pala itong mga fallen angels na nakabilanggo sa Tartarus, nakagapos pa ng mga tanikala para sila'y mabigyan ng hatol sa araw ng paghuhukom. Ngayon, sa 7, tuloy natin ang basa. Alalahanin din ninyo na ang Sodoma at Gomora at mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman, kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di namamatay bilang babala sa lahat. Hello? Sa impyerno, sino po yung mga mababasang mga taong masasama na pinaparusahan na po doon? Hindi po ba sinasabi rito kung papaanong yung mga fallen angels nandun na po sa impyerno, sa Tartarus, pinaparusahan? Tama po. Dahil nagkasala. Anong kasalanan po ng mga fallen angels? Yung sila po ay nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao. Ano po ang mababasa sa talatang 7? Alalahanin din ninyo na ang Sodoma at Gomora at mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan. Napasin nyo ba yung kasalanan ng mga fallen angels at ng mga tao ng Sodoma at Gomora? Parehas lang kahalayan. Hello? Yung mga kasama natin, napasin nyo ba yun? Itong mga fallen angels at yung mga tao ng Sodoma at Gomora, ang kasalanan po nila pareho. Ano po yun? Kahalayan. At di karaniwang pagnanasa ng laman. Ano nangyari? Kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di namamatay bilang babala sa lahat. Ano dapat nating maintindihan? Tingnan niyo po yung pagtutulad na ginawa ng San Judas dyan po sa mga fallen angels at sa mga tao ng Sodoma at Gomora. Parehas silang nasa impyerno. Tama po. Parehas silang pinaparusahan. Bakit? Kasi parehas ng kasalanang ginawa. Binabanggit ay kahalayan. Ngayon, si Mr. Soriano, naalala ko po, nitong sila'y nagkatipon, yan daw mga taga Sodoma at Gomora na yan, may pag-asa pang maligtas. Hello? May pag-asa pa raw maligtas itong mga pinarusahan sa Sodoma at Gomora. Sa Sodoma at Gomora, diyan po nagpaulan ng Diyos ng apoy at asupre. Diyan nga naging bato yung asawang babae ni Lot. Ayon ang ating gustong ipapansin. Si Mr. Soriano, binibigyan pa ng pag-asang maligtas yung mga pinarusahan ng Diyos na mga tao ng Sodoma at Gomora. Samantalang dito sa binasa natin, itong mga taga Sodoma at Gomora, sila po, pinarusahan sa apoy na di namamatay bilang babala sa lahat. Nasaan na po yung mga taga Sodoma at Gomora? Nasa impyerno, kagaya rin po noong mga fallen angels. Sila po'y nasa impyerno na, pinaparusahan sila doon hanggang ngayon. May pag-asa pa ho bang maligtas yung mga yan? Ano po sagot ng ating mga kasama? Pwede ho ba kayong sumagot dyan?
Yun ho bang mga fallen angels, may pag-asa pang maligtas? Ito bang mga taga Sodom at Gomorrah, may pag-asa pang maligtas? Ano po sagot? Ha? Ano po sagot ninyo? Malaman ko lang kung kayo po'y machuchubi po ba ni Mr. Soriano, kayo mauutupan niya dyan. Kay Mr. Soriano, may pag-asa pang maligtas yung mga taga Sodom at Gomorrah. Binibigyan pa ni Mr. Soriano ng pag-asang maligtas yung mga taga Sodom at Gomorrah. Ito po ang nakakatawa dyan. Ang mga taga Sodom at Gomorrah may pag-asa pang maligtas. Pag si Brother Willie Santiago po ang tatanungin, si Mr. Soriano ang isasagot. Yung si Willie Santiago, walang kaligtas-ligtas yan. Hindi ba talagang matatawa ka dyan sa mga sinasabi ni Mr. Soriano? Yung mga taga Sodom at Gomorrah na dahil sa kanilang kahalayan, lalaki sa lalaki, babae sa babae, nagtatali. Kaya nga talaga winakasan ng Diyos. Ano po? Nilipol ng Diyos yung Sodom at Gomorrah. Sa Biblia, pinaparusahan na po sila doon sa impyerno. Si Mr. Soriano, ang tinuturo niya, may pag-asa pang maligtas yung mga nandoon sa Sodom at Gomorrah na pinaparusahan na sa impyerno. Pag ako po, si Willie Santiago, si Mr. Soriano ang magbibigay ng hatol, wala akong pag-asang maligtas. Kaya ako'y natatawa eh. Hindi ho ba katawa-tawa? O ngayon, naisip ko, siguro kaya kay Mr. Soriano, yung mga taga Sodom at Gomorrah may pag-asang maligtas, kasi nasa Brazil si Mr. Soriano. Ang Brazil kasi, ang modern Sodom and Gomorrah. Yun ang nakita ko. Kaya, mayroong inclination si Mr. Soriano sa mga kabaro ay sa mga sa mga taga Sodom at Gomorrah. Dahil, yung Sodom at Gomorrah, yan po ngayon ang Brazil. Kaya pagdating sa mga taga Sodom at Gomorrah, binibigyan niya ng pag-asang maligtas. Pero pagdating sa akin, agad niya sinasabi, walang pag-asang maligtas yung si Willie Santiago. Hindi ho ba, meron tayong nakikita na parang si Mr. Soriano talaga, hindi siya pwedeng maging hukom Hindi siya makatwiran Hindi siya pwedeng makasama sa 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesus. Ang ini-etsapwere niya si David, hindi ra pwede si David dahil judgmental. Sinabihan ika si Goliath, hindi tuli! Hindi tuli! Yun, di ba yan ang sabi ni Mr. Soriano, si David hindi pasado kasi judgmental paano ika kung sa 1,000 taon si David, matapat ka kay David, hindi ka tuli. Sasabihan ni David, hindi ka tuli, hindi ka tuli. Nung sumagot ako, sabi ko, hindi naman ako judgmental si David. Nung pagsabihan niyang hindi tuli si Goliath. Binibigyang emphasis lang kako ni David. Ba't ka matatakot sa higante na hindi tuli yan? Tayo tuli. Tayo ang lahi ni Abraham na mga tuli. May pangako ang Diyos sa atin. Yun ang punto doon. Si Mr. Soriano ba'y kumibo pa? Pagkatapos ko pong pawalan yan, hindi na kumibo. Magpapatagal lang yan. Magpapalipas lang po ng ilang panahon at kokopyahin din yan. Kabisado ko yan ngayon, nag-freeze yata itong aking monitor dito. Tuloy-tuloy ba tayo? Ayan. Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Napapaanong itong mga taga Sodom at Gomorrah ay may pag-asa pang maligtas? Nasa impyerno na nga. Dumadanas na po nung apoy na walang hanggan.
Dahil ang kasalanan ng mga taga-Sodom at Gomora, walang pinagkaiba sa kasalanan ng mga fallen angels. Amen! Amen po ba dito po sa mga kasama natin? 52 po yung narito sa Bible program. I hope naintindihan po ninyo yung punto na yan, na sa impyerno, ito, niletrahan po sa atin ng Biblia. Lahat ng mga nalipol na mga taong masasama, na mga taga-Sodom at Gomora, nasa impyerno na. At nararanasan na po nila yung hirap doon, yung apoy na walang hanggan. Bukod sa mga tao ng Sodom at Gomora, sino pa yung mga nasa impyerno na? Basa bilang 16:30 hanggang 33. Tingnan nyo po ang nakasulat dito. Ngunit kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay, na ano pat ibuka ng lupa ang kanyang bibig, at sila'y lamunin, 10 ng buong nauukol sa kanila, at sila'y ibabang mga buhay sa Sion, ay inyong ang mapagkikilala na minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon. Sino po ba yung tinutukoy dito ni Moises? Lahat ng mga nagrebelde sa kanya. Sa Aklat ng Bilang, Kapitulo 16, ang mga talata po ay 1. Mababasa po dyan yung mga nagrebelde kay Moises, si Kore, si Datan, si Abiram, at yung mga prinsipe ng kapisanan na 250. Ang dami pong nagrebelde kay Moises. Ngayon, ano nangyari dyan po sa mga rebelde na yan? Mga lumaban kay Moises. Siya po kasi ang leader eh. Siya ang nilagay ng Diyos na tagapanguna sa Israel. Nung lumaban sa kanya yan, ito sinabi ni Moises, kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay, na ano pat ibuka ng lupa ang kanyang bibig, at sila'y lamunin, 10 ng buong nauukol sa kanila, at sila'y ibabang mga buhay sa Seol. Yung Seol, yan nga po yung salitang Ebreo. Yan nga po yung impyerno. Hades sa Griego. Sila'y ibabang mga buhay sa Seol, ay minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon. Tuloy. At nangyari na pagkatapos na masalita niya ang lahat ng salitang ito, na ang lupa na nasa ilalim nila ay bumuka. Ano nangyari? Yung lupa bumuka. Tuloy. At ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila at ang kanilang mga sangbahayan at ang lahat ng lalaki na nauukol kay Kore at lahat ng kanilang pag-aari, na anupat sila at lahat ng nauukol sa kanila ay nababang buhay sa Seol. At sila'y pinagtikuman ng lupa at sila'y nalipol sa gitna ng kapisanan. O meron pa po bang mababasa na mga tao na mga pinaparusahan na sa impyerno? Bukod po roon sa mga tao na nilipol ng Diyos sa Sodom at Gomora, sino pa po yung masasamang tao na nasa impyerno na? Pwede po bang sumagot ang mga kasama? Hindi po ba yung binanggit dyan na mga rebelde sa leader na si Moises? Tama po ba? Silang lahat nilamon po ng lupa, nababang buhay sa Seol. Kaya ito pong mga nagrebelde kay Moises, nasa na po sila? Nasa impyerno. Tama po ba? Yung ating mga kasama, pwede po ba kayong sumagot dyan? Kung naintindihan nyo po, pwede ho bang mag-amen yung mga kasama natin
kung naintindihan niyo po yung mga talatang binasa natin, marami na po palang mga nasa impyerno. Sa Biblia po, niletrahan kung sino-sino sila. Yung mga taga Sodom at Gomora, nilipol ng Diyos, nasa impyerno na. Yung mga rebelde sa panahon ni Moises, nandun na rin po sa impyerno. O ngayon, sino pa ang masamang tao na nasulat na nasa impyerno na? Basa sa Gawa 1:25. Ito naman po ang mababasa natin. Upang maging apostol, nagaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Sa YouTube, meron po tayong 9. Sa Facebook, meron po tayong 50. Praise the Lord. Ngayon, binabanggit po dito si Judas Iscariote, ang apostol na nagtaksil sa Panginoong Hesukristo. Ano po ang sabi diyan? Upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas. Kasi naghanap ang mga apostol ng kapalit ni Judas Iscariote. Ang napiling kapalit, si Matias. O ngayon, ano sinasabi tungkol kay Judas Iscariote? Si Judas pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Ano ibig sabihin? Yung impyerno, yung Hades, si Judas naroon na. At sa Hades, may sariling lugar doon si Judas. Para sa kanya lang yun. Nagkakaintindihan po ba tayo? Doon po sa Gawa 1:25, sa mas malalim na salin sa Tagalog, basahin ko po, na talaga may sariling lugar si Judas upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas upang siya'y makaparoon, si Judas Iscariote, sa kanyang sariling kalalagyan. Kaya doon po sa impyerno, si Judas Iscariote, meron pong sariling lugar na para lamang sa kanya. Naliwanag po ba? Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Ang impyerno po existing na. Meron na pong mga nandoon, pinaparusahan. Kay Mr. Soriano, wala pang impyerno, magkakaroon pa lang. Yan ba ang most sensible preacher? Yan ba yung may mga sinasabing unheard truth? Pinag-aanyaya unheard truth. Paano nga itong mga simpleng katotohanan ito hindi naiintindihan? May alam ba sa Biblia si Mr. Soriano? Sige nga po. Kung tayo po, susukatin natin si Mr. Soriano, meron bang nalalaman yan? May alam ba sa Biblia si Mr. Soriano pagka pinag-usapan ng impyerno? Para kay Mr. Soriano, sa future pa ang impyerno pag umulan na ng apoy mula sa langit. Mismong itong mundo, ang lupa, magiging impyerno. Samantalang binabasa natin sa Biblia, yung impyerno, pinuntahan ni Jesus Christ. Sa impyerno, nandun yung mga fallen angels, yung Tartarus, nakakulong yung mga fallen angels. Doon sa impyerno, sa Hades pagdurusa, nandun po yung mga taga Sodom at Gomora, nandun po yung mga rebelde sa panahon ni Moises, at maging itong si Judas Iscariote. Nasa impyerno na. Amen! Si Judas Iscariote, nagpakamatay po siya, nagbigti. Tama po ba? Kaya po yung pagpapakamatay, wag na wag gagawin. Kahit tayo po may problema, wag tayong magpapakamatay. Mabigat pong kasalanan yan. Kita nyo po si Judas Iscariote, nagpakamatay, nagbigti.
27:5 ng Mateo. O, ipinakita ng kasulatan, nasaan po yung nagbigti na si Judas Iscariote? Nasa impyerno. Kaya pagka ikaw ay magbibigti, ihanda mo sarili mo. Kung saan napunta si Judas Iscariote, doon ka rin mapupunta. Tama po ba? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, sa impyerno, may mga uod hindi namamatay, may apoy hindi namamatay. Imaginein mo lang yun. Paganahin mo po ang iyong imahinasyon. Hindi mo na nasain na mapunta ko ron. Tama po ba? Hindi po ba nabalita na may nagpakamatay na yung miyembro ng Slapshot? Jamir. Meron na mga umeepal na manghuhula. Nahulaan daw nila. Yung pagpapakamatay, mabigat na kasalanan po yan. Kaya, wag na wag po nating isipin. Wag na wag nating gagawin na tayo mismo papatay sa ating sarili. Tayo mismo ang gagawa para tayo ay mamatay. Iwasan po natin yan. Brother Willie, matanong ko nga yung mga namatay sa World War I, World War II. Hindi po kumpleto tanong. Pakikumpleto nyo. Kung sila sumasampalataya, saan sila napunta? Kung hindi sumasampalataya, saan sila napunta? Kay Daddy Groovy Ruiz, kulang po ang tanong. Kaya hindi ko po masasagot ng kompleto. Dapat po kompleto tanong. Kung namatay po sila sa panahon ng digmaan, sumasampalataya naman kay Jesus Christ, namatay lang yung katawan, pero ang espiritu at kaluluwa tinanggap sa langit kung sumasampalataya kay Jesus Christ. Pero kung hindi sumasampalataya kay Jesus Christ, doon na po sa Hades, doon na po sa impyerno. Maliwanag po ba? Kay Daddy Groovy Ruiz, sana po naintindihan niyo po yung sagot ko sa inyong tanong. Yan po ang patunay na pwede kong sumagot sa tinatanong pagkakailangan. Kasi minsan may mga tanong po dito out of, context, out of line. Kaya ayoko hong patulan. Yung iba sinasabi, hindi kasi alam ni Willie Santiago. Pag pinatulang po yun, mawawala na po yung paksa. Meron kasi hindi marunong magtanong. Yung kay Daddy Groovy, related po yung tanong niya sa pinapaksa ko. Ang napansin ko lang kulang. May kulang lang doon sa tanong, pero pwedeng sagutin dahil related po sa tinatapik natin. Lahat ng namatay noon na mga sumasampalataya, sa langit po ang punta ng Espiritu Kaluluwa. Lahat naman ng namatay at namamatay ngayon na hindi sumasampalataya, diretso na sa impyerno. Nagkakaintindihan po. Si Judas Iscariote, sa impyerno may sariling lugar na para lamang kay Judas. Si Judas nagbigti, kaya tinatawagan ko ng pansin, yung mga nanonood sa atin, wag na wag magbibigti. Si Mr. Soriano, natanong nung minsan meron silang miyembro na nagpakamatay at gumamit pa ng bawal na droga. Alam niyo po si Mr. Soriano, ayaw daw niya hatulan yun Mahirap ikahatulan yan kasi baka naman kaya nagdroga ay mayroong matinding problema. Kaya naman umabot sa pagpapakamatay. Mahirap ikahatulan yan. Yun nga ang napasin ko bakit pagdating sa mga ganon, hindi siya makapagbigay ng hatol. Pagdating kay Brad Willie, may hatol agad. Wow! Wow! Naintindihan niyo po ba ako? O matindi lang ang galit sa akin ni Mr. Soriano? Hindi kaya dahil sa matinding galit yon, kaya si Mr. Soriano pagdating sa akin sabi nga ni Mr. Soriano, yang si Kibuloy, may pag-asa pang maligtas. Si Willie Santiago, wala na pag-asa. Ganun si Mr. Soriano
Pagdating sa akin, masyado siya naging bitter, naging mapait si Mr. Soriano. Ha? Mga taga Sodoma at Gomorrah, may pag-asang maligtas. Yung miyembrong nagdroga at nagpakamatay, sabi niya, mahirap ikahatulan yan. Pagdating kay Willie Santiago, wala nang pag-asang maligtas. Ngayon, bakit may sariling kalalagyan si Judas sa impyerno? Nice question. Yan ang sinasabi ko na mga tanong na talagang pwedeng sagutin dahil kasama po yan sa paksa. Bakit naman si Judas Iscariote? At iba pang mga kagaya ni Judas may sariling lugar sa impyerno. Basa! Santiago 3:1. Tingnan niyo po ang nakasulat. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Ito po'y para sa mga guro. Yamang na lalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Ano po ba si Judas Iscariote? Hindi po ba siya ginawang tagapagturo? Kasama po siya sa 12 apostol bilang tagapagturo. Ano sinasabi diyan? Pagka ikaw ay tagapagturo, lalong mabigat ang hatol sa iyo. Hello? Nakita niyo po ba kaya kay Judas Iscariote meron siya sariling lugar? Kasi tagapagturo siya. Sa tagapagturo, mas mabigat ang hatol. Anong ibig sabihin? Sa impyerno, may grado-grado ang hatol. Kung papaanong sa langit, grado-grado rewards. Grado-grado gantimpala. Hindi pare-pareho gantimpala sa langit. Sa impyerno, grado-grado naman ang parusa. Amen. Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Si Judas Iscariote, kasi siya po ay guro. Nagturo yan Sinasabi, pagka guro, tagapagturo, lalong mabigat ang hatol. Kaya si Mr. Soriano, pag hindi nagbago, merong sariling lugar sa impyerno yan. Pag hindi nagbago, tingnan niyo po ako, may pahabol pa. Hindi ba? May pasubali pa ako pag hindi nagbago. Si Mr. Soriano, bitter sa akin mapait sa akin. Nakita niyo ba kaibahan namin ni Mr. Soriano? Ako, sinasabi ko, si Mr. Soriano, meron ng sariling lugar sa impyerno pag hindi nagbago. Ano ibig sabihin? Pwede bang magbago si Mr. Soriano? Kung halimbawa, sa pakikinig sa ating programa, na pag-isip-isip ni Mr. Soriano, may punto si Willie Santiago. Saan ko nga ba dadalhin itong mga kayamanan kong ito? Itong mansion sa Brazil, itong mga magagara kong kotse na ito. Madadala ko ba ito sa impyerno? Itong milyong-milyong nakadeposito, yung joint account namin ni Yuli. Si Yuli lang makikinabang dito pag naiwang ko ito. Di po ba? Tama po ba yung sinasabi ni Brother Willie? Kung ma-realize ni Mr. Soriano na yung mga sinasabi kong ito, oo nga naman, wala naman nga talaga madadala kahit sa impyerno. Kung mapagbago natin si Mr. Soriano. Di po ba? Kung siya po'y magbago ng isip, ma-realize niya na walang magagawa ang pera. Kahit nga ngayon, di ba, may COVID-19. O may magagawa ba pera mo ngayong COVID-19? Dami na hong namatay na na milyonaryo, mayayaman. Walang nagawa yung kanilang salapi, yung kanilang kayamanan. Tama po ba? Ngayon, yung mga guro, tagapagturo, lalong mabigat ang hatol dyan. Kaya nga ako po'y nahahabag. Naaawa ako, yan, nasasabi ko sa mga kasama. Naawa ako doon sa mga naging pangahas, mga dati nating kasama, natiwalag dito. Hindi naman sila para sa pagtuturo. Alam naman nila yun. Alam naman nilang hindi sila tinawag para magturo. Sukat ba namang mangahas?
May mga video silang na-isend sa akin. Si Satanas daw, ang Diablo, hindi naman person, kundi isang ideology daw si Satanas. Alam, marinig ko sabi ko, matinding pagliligaw ito sa mga tao. Kaya hindi na po pinatagal ng Diyos Hindi na ho pinahaba ng Diyos ang buhay kasi nagliligaw na ho ng mga tao Si Satanas, ang Diablo, hindi person. Ano ka kung hindi person? Sino kinausap ni Jesus Christ? Kung hindi person yun. Tama po ba? Di ba gusto ni Satanas, si Jesus Christ sumamba sa kanya? Sabi ni Jesus Christ, Satanas, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka. Siya lang ang iyong paglilingkuran. Tapos mayroong nangahas na hindi naman tagapagturo. Nag-Facebook live na si Satanas, ang Diablo, hindi siya person. Ideology. Meron ba na bang ideology yung kinakausap ni Jesus Christ? Hello? Nung mapanood ko yun, sabi ko, kaya pala kako, tinapos na ito ng COVID-19. Nung tamaan ng COVID-19, bagsak agad hindi na po naka-recover dahil yung kapangahasan ang nakita po natin doon. Kaya yung mga hindi naman para sa pagtuturo, wag niyong papangahasan yan. Mas mabigat ang hatol sa mga guro. Yung ang isa umatras na deactivated na yung Facebook account. Mabuti-buti na yung gano'n at kahit papaano tinanggap niya na hindi siya po pwedeng tagapagturo. Kasi pagka ikaw talaga ang motibo mo, kaya mo hahawakan ng Biblia para ikaw ay magpayaman, para ikaw ay maging sikat, naku po, mahirap po yan. Mas mabigat ang hatol sa mga tagapagturo. Ako po mga magulang at mga kaibigan, hindi naman yan ang ating layunin. Kung napag-aaralan nyo po, ako rito, ang sinasabi ko, tinuturo ko si Jesus Christ. Siya nagpapagaling. Si Jesus Christ ang tagapagligtas. Siya ang sugo na dapat sampalatayanan. Amen. Amen po ba? Yung healing ministry, wala naman po ako diyang sinisigil. Hindi po ako nagpapayaman. Wala nga akong hinihingi na bayad, kapalit. Ang sinasabi ko lang, yung mga gumaling, magpasalamat sa Panginoong Hesukristo. Meron po bang prayer request dyan? Baka meron tayong prayer request. Kami na misa, sabihan lamang po ako. Yun po yung ating gusto pong ipaintindi sa lahat ng mga nararating po ng ating Bible program. Sa impyerno po, existing na impyerno, nandun na yung mga masasamang tao, mga hindi sumasampalataya, hindi kumikilala sa Diyos, mga taga Sodoma at Gomorra, yung mga rebelde sa panahon ni Moises, si Judas Iscariote, at lahat ng masasama at nagtatakwil sa Diyos sa panahong ito. Nandun na po sa impyerno. Lahat po ng mga masasamang tao ngayon, mga nagpakamatay, yung mga kriminal na talagang walang awa na pumatay, yung mga tao na ayaw kumilala sa Diyos, pag namatay, punta na sa impyerno yung kanilang espiritu at kaluluwa. Kay Rusty Lu Clemente, continuous prayer po para sa akin. CKD 5 po. Chronic disease. Chronic kidney disease. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan, chronic kidney disease ay umalis sa katawan ni Rusty Lu Clemente. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, lubos na kagalingan, bagong kidney ay ipagkaloob kay Rusty Lu Clemente. Sa dugo ni Jesus, gawing normal ang creatinine kay Rusty Lu Clemente. Be healed. Be restored in Jesus' mighty name.
Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Birthday pala ngayon ni Nanay Nonita Betita. Prayer request po ni Sister Marites Qued. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang marami pang kaarawan, mahabang buhay kay Nanay Nonita Betita. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob din sa kanya ang mabuting kalusugan. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, sa lahat ng ating mga nakasama ngayong umaga, ayan, may pahabol. Sister Grace Cabrera, Mayoma. O, sige po, ihabol natin. Sa pangalan ni Jesus, nilulusaw, Mayoma, sa katawan ni Sister Grace Cabrera. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na dumaloy ang kagalingan sa buong katawan ni Sister Grace Cabrera. Ipagkaloob din ang ligtas na panganganak kay Sister Grace Cabrera at sa kaniyang sanggol. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, sa umaga pong ito, mga kapatid. Ricky Kamitan. Ricky Kamitan. Stiff neck. Ricky Kamitan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, stiff neck, inuutosang umalis kay Ricky Kamitan. Sa dugo ni Jesus, pagkaloob ang kagalingan ngayon kay Ricky Kamitan. Padaluyin ng kagalingan sa kanyang buong leeg. Be healed. Be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ngayon, yung mga nasa impyerno, meron palang grado-gradong parusa doon. Lalo kapag tagapagturo ka, mas mabigat ang hatol. Ang tanong natin ganito, anong katunayan na may grado-gradong parusa na nararanasan at mararanasan ang mga taong masasama sa impyerno? Sa Biblia po, meron ba tayong maililitaw na mga katunayan na talagang sa impyerno meron pong grado-gradong parusa? Meron talaga doon ang mga parusang nararanasan, iba-iba, grado-grado. Yan ang ating itutuloy sa darating po na Sabado, December 5, alas 6 po ng gabi. Kasi po, meron tayong isasagawa po na Lord's Supper sa darating po na Sabado, alas 6 ng gabi. Para po sa konklusyon, sa pagtatapos po ng ating paksang ito. Inaanyayahan ko po kayo sa darating na Sabado, alas 6 po ng gabi, para po sa pag-aaral po ng ating paksa. Samantala, alas 12 na po ng tanghali, kailangan na po muna nating huminto, tumigil sa ating Bible program na ito. At bago po tayo tuluyang magpaalam, inaanyayahan ko po kayo na sumabay po kayo dito po sa ating pagtataas ng kamay at bigkasin po natin itong mga kataga na ating binabanggit. Sumabay po kayo, sabihin po natin ito ng may pananampalataya, magtaas po tayo ng ating mga kamay. Sa bilang ko po ng 3, ilagay mo rito sa screen yung mga bibigkasing ito para makasabay ang mga kasama po natin. 1, 2, 3, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay pinagpala. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay malusog at masigla. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay masagana. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay pinagpala. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay malusog at masigla. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay masagana. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay pinagpala. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay malusog at masigla. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay masagana. Salamat, Panginoong Jesus. Amen. Ayan po, lagi lang po nating bibigkasin yan.
ng may pananampalataya at makikita po natin ang mga himala, ang mga pagpapagaling, ang pagpapasagana ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Hanggang dito po ang ating Bible program ngayong araw na ito. Paalam na po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.